Hello po. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, magandang araw sa lahat po ng ng mga nanonood ngayon, manonood sa recorded after nito. Alam niyo po, natatawa ako kasi biruin niyo po kung talagang nakakalungkot, lumilitaw lang na kahiya-hiya si Brad Daniel. Biruin mo yung mga kapatid na nakikinig sa iyo ngayon sa prayer meeting, nagre-reach out sa akin, nagsasabi, "Bro, inulit-ulit ko yung mga video mo. Wala kang sinasabing paninira, wala kang sinasabing ano. Kung uunawain lang ni Brad Daniel yung mga video mo, madaling unawain," sabi niyang ganyan. Kasi sinabi mo namang malinaw sa mga video mo na nananahimik ka na nga dyan, tapos yung nanay niya, hindi siya tumitigil sa sa paninira. Kaya napuno ka to speak out. Actually, to be honest, noong yung mga earliest video ko, wala akong binabanggit na pangalan. Nagkaroon lang ako ng pagkakataon na magbanggit ng pangalan kung sino yung nanloko sa akin, hindi binigay yung commission ko, tapos sinisiraan ako. Yung nanay po ni Brad Daniel. Patunayan mo yan, Brad Daniel. Nako. Alam mo, Brad Daniel, sinasabi ko sa'yo, kung hindi ka magsasabi ng totoo, maiimpyerno ka, unang-unang maiimpyerno ka, Brad Daniel. Maniwala ka sa akin. Dahil alam na alam mo sa sarili mo kung ano yung totoo. Alam na alam mo yan sa sarili mo. Ngayon, bakit ko ginagawa ito? Alam niyo po, sa totoo lang, the reason why I am doing this, because marami pong mga na brainwash dyan sa samahan ng MCGI na pagka umalis ka, lalo na pagka nakasama ka sa royal family, pag umalis ka, papasamain ka talaga nila. Talagang dudurugin ka nila, and they will not be happy if you will be succeeding in life. They will see you succeeding in life. Hindi po sila magiging masaya pag nakikita nila lahat ng mga umaalis sa kanila na nagiging matagumpay sa buhay. Alam niyo po, lalo akong sumampalataya na may Diyos talaga. Dahil napunta po ako dito sa lugar na ito, biruin nyo, meron palang nag-i-exist sa mapa na lugar na ito. And good thing, dinala po ako noong powerful being na yun, na ang Diyos na kinikilala ko ng Biblia, dinala niya ako sa isang amo na mabait, pero galit sa relihiyon. Alam niyo po, to be honest, ayoko na po sanang mag-live kasi wala na rin namang sense kung magla-live pa ako na sarado naman yung isip nung Daniel Rason na yon. Masyadong bilib sa sarili. Kaya magpaparinig siya ng magpaparinig. Biruin mo, sabi niya, yung mga nagpaparinig na yan, hindi takot naman yan, hindi makapagsalita ng lantaran. Yung ang pangalan nila, hindi totoong ginagamit. Nung nagsalita ako, nasaan ka ngayon? Ba't di ka makapagsalita? Humarap ka, Daniel Rason. Huwag ka matakot. Diba sabi mo lalaki ka? Diba sabi mo bakla ako? Di harap tayo. Magharap tayo. Pero tinitiyak ko sa'yo, Daniel Rason, sa demonyo ka na. Bakit? Minamanipulate mo yung mga miyembro mo.
Alam nyo po, yung mga nananatili pa dyan sa MCGI, sooner or later, marirealize ninyo na sa demonyo yung religion na yan. Maniwala po kayo. Sooner or later. Mas maganda kung sooner magising na kayo sa katotohanan, makapag-isip-isip na kayo. Nakakalungkot if later, doon nyo palang marirealize na mali yung religion na yan. Alam nyo po, kung po pwede ko lang pong sabihin sa inyo lahat ng mga alam ko ngayon, talagang mawiwindang kayo sa malalaman po ninyo. Dahil, alam nyo, merong nagtanong sa akin, sabi niya, saan na tayo ngayon? Saan tayo dadalo? Sabi ko, wala na tayong dadaluhan. Basta magbasa tayo ng Biblia, basta makinig tayo sa pangangaral ni Brother Eli na sa tingin natin, ikakabuti natin, and gumawa tayo na mabuti. Biruin mo, ang itinuturo mo pag-ibig. Pag-ibig ang itinuturo mo pag-ibig. Pero, ang lumilitaw, hindi pag-ibig Ayan, ang katunayan, yung mga dumadalo ng prayer meeting, nagme-message sa akin, bakit ganon? Bakit ang ini-instill niya, i-block? Di ba ang turo sa atin ni Brother Eli? Sige, pakinggan ninyo para maano nyo. Para maikumpara ninyo. Sino ba ang nagsasabi ng totoo? Ganun lang naman ang labanan Nagsasalita, sinungaling pala ako, masama pala ako. Ay di magharap tayo. Magharap tayo. Pero tinitiyak ko sa'yo, ikaw ang mapapahiya, Daniel Rason. Yan ang tinitiyak ko sa'yo. Biruin mo, kakampihan mo yung nanay mo. Kakampihan mo yung nanay mong sinungaling. Na number 1 anak ng demonyo. Ayan, nakikinig yung nakikinig yung pinsan ko, first cousin ko, na, ano po? Ayan, nakikinig yung first cousin ko sa live ko ngayon, is a licensed real estate broker. So, alam niya yung pasikot-sikot regarding dyan sa mga pagbebenta ng property. Alam niyo po, nung tinanong niya ako, sabi ko, wala akong dinitali sa kanya kasi meron akong iniingatan karangalan. Noon. Pero noong hindi nyo iningatan yung karangalan ko at pinagsisira nyo ako sa kapatiran, sa tingin nyo ngayon, iingatan ko pa yung karangalan ninyo, tapos gagamitan nyo ako ng talata na ilaban mo ang iyong usap, huwag mong iahayag ang lihim ng iba. Sino bang naghahayag ng lihim ng iba? Iahayag nyo yung lihim ko. Actually, kahit ihayag nyo yung lihim ko, wala naman akong kailangang itagong lihim. Wala akong kailangang itagong lihim. Kasi unang-una, hindi naman ako leader ng isang relihiyon. Kaya ikaw, Daniel Rason, nakikita ko, isa ka sa mga number 1 lalangoy sa impyerno. Yan ang totoo. Napakasinungaling mo. 'Di ba? Sinasabi, ginagamit-gamit mo pa ang Biblia. Tapos, minamali mo naman. Minamali mo naman yung laman. Maliwanag lang naman. Maliwanag naman ang nakasulat sa Biblia. Kayo'y sa inyong amang dyablo at ang nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una. Doon pa lang patay ka na Doon pa lang tumba ka na Alam niyo po ba, ang pagpatay, hindi lang po physical killing. Yung character assassination is a form of killing. Mas matindi pa po yung character assassination kesa sa physical killing. Dahil yung character assassination, it can cause many troubles to the person who has been character assassinated. Kaya, ganun. Ako, hindi naman ako natatakot na, halimbawa, ipa-deport nyo ako, ipakulong nyo ako. Alam nyo, pagka pinakulong nyo ako, pinadeport nyo ako, lalo lang mabubuksan
hindi lang ng mga member ng MCGI. Ngayon, alam mo, Daniel Rason, sa totoo lang, pati sa pamilya mo, marami nang hindi naniniwala. Maniwala ka sa akin. Marami nang hindi naniniwala sa pamilya mo mismo. Nakakalungkot. Ako, the reason why nag-live na ako after contemplating kanina, habang nagtatrabaho ako, kasi merong mga kapatid na nagme-message sa akin, alam niyo po, sabing ganyan, na former member ng MCGI, na-exploit sila sa labor, na wala namang sahod, wala namang tapos yung trabahong kalabaw. Alam niyo po, ano bang tawag doon? Yung nag-udyok sa akin na mag-live pa at magla-live pa hanggat po pwede pa akong mag-live. Kasi alam niyo po, merong kapatid na, alam niyo po, Brad Badong, sabi niya ganyan, buti na lang po, napakinggan ko po yung live niyo. Kasi naging question na malaki sa pagkatao ko na ininstill kasi nila na masama akong tao, pag umalis ako sa kanila, maimpyerno ako, etc. etc. Gusto ko na pong magpakamatay. To be honest, magsusuicide na ako. Kaya lang narinig ko po bigla yung video po ninyo. Sabi niya ganyan. Alam niyo po, sa lahat po ng mga nanonood ngayon, nakikinig ngayon, at mga manonood at makikinig pa after ng live ko na to, huwag niyo pong questionin yung sarili niyo kung masama kayong tao. Hindi po tayo masamang tao. Ang katunayan, hindi tayo masamang tao. Ako personally, nakikita ng mga tao dito. Alam niyo po ba, ngayon yung boss ko wala siya. Flight niya ngayon sa papuntang Amerika. Before siya umalis, merong guest na nagkape. Ano siya? Devout Muslim. Nagkwentuhan sila ng boss ko. Ang boss ko ayaw niya talaga na reliyon. Nagkakainitan na sila. Tapos bigla akong tinawag nung guest namin. Sabi niya ganyan sa akin, are you aware of Quran? Sabi niya ganyan. Of course, I am aware of Quran. Sabi kong ganyan. Pero, with all due respect, sabi kong ganyan sa kanya, I respect all religion. As long as we all respect each other and do good to each other. Sabi kong ganyan. Kasi walang kwenta na makikipagpatayan tayo, makikipagtaltalan tayo tungkol sa reliyon. Alam niyo po, sabi niya sa akin, alam mo ba, ang pinaka-reliable na holy book is yung Quran. Sabi ko, that is your opinion and I respect that. Sabi kong ganyan. Alam niyo po, sabi kong ganyan doon sa guest namin. Pinagmalaki ko yung boss ko. Narinig ng boss ko. Sabi ko, you know sir, sabi kong ganyan, the reason why I am admiring my boss because my boss told me that religion is a big scam. It doesn't matter if you are a Christian, if you are a Buddhism, if you are an Hinduism, or if you are a follower of Muhammad. Ang what matters is yung pagiging makatao natin. Sabi kong ganyan, to be honest, sabi kong ganyan doon sa bisita namin, mahilig ako makipagkwentuhan sa mga guests namin. Sabi kong ganyan sa kanya. Meron kaming naging guest dito. They are a couple from Macedonia, which is a neighboring country. And it so happened that they are both scientists. And they asked me what is my religion. I told them that I am a Christian. And pagka kasi sinabi mong Christian, ang nasa isip lang ng tao kaagad, Catholic. Sabi ko, hindi ako Catholic. And
I was a former Catholic but I am a member of MCGI. Proud pa ako nun. Proud pa akong MCGI member. Tapos, sabi ko sa kanila, how about you? What is your religion? Sabi nila, wala daw silang religion. Okay, sabi kong ganyan. Wala namang problema doon kung meron kayong religion or wala kayong religion. Sabi kong ganyan. What is the important thing and a wise decision in life is to believe in the existence of a supreme being. Sabi nilang ganyan, pwedeng maniwala kami, pwedeng hindi kami maniwala. Sabi ko, mas maganda pa rin na maniwala that there is someone na nag-exist, na gumawa ng langit at lupa. Sabi kong ganyan. Tapos, bakit kami maniniwala doon hindi naman namin siya nakikita? Sabi niya ganyan. Okay, ganun pala yung inyong point of argument. Sabi kong ganyan. Okay, sige, magbibigay ako ng halimbawa. Sabi kong ganyan. Do you believe in oxygen? The existence of oxygen? Sabi nung mag-asawa, of course. The reason why we live because of oxygen. But why we cannot see oxygen? Sabi kong ganyan. Yun nga. Ang katunayang merong oxygen kasi buhay tayo, sabi nilang ganyan. Hindi naman nga natin nakikita yung oxygen. Sige, gusto nyong magbigay ako ng example, sabi kong ganyan sa kanila. Na existence ng oxygen. Sabi ko, meron akong binigay na na tubig sa kanila sa baso. Sabi ko, ano ang hawak ko? Sabi nila, water. No, hindi ko pwedeng hawakan yung water. Sabi ko, ang hawak ko, baso. Nasa loob ng baso yung water. Pero yung water hindi ko hawak. So, dun pa lang mali na kayo, sabi kong ganyan sa kanila. Di natawa sila. Tapos, alam nyo ba ang composition ng water? Sabi kong ganyan. Of course, H2O. Very good, sabi ko, kasi scientist kayo, di ba? Sabi ninyo. Pero, yung bang hydrogen, itanggalin mo sa oxygen, makikita pa ba siya? Hindi, di ba? Ganon din ang oxygen. Pero if you combine them together, makikita mo yung isang bagay na hindi nakikita na magkakaroon ng manifestation or realization. Sabi kong ganyan. Wow, galing. Sabi niyo ganyan, di namin naisip yun. Bakit ko po na-connect? Kasi naikwento ko yun kanina. Kasi nagkakainitan na sila eh. Kaya sir, sabi kong ganyan doon sa guest namin. For me, ako nakikita ko yung ng boss ko. Kaya ako ngayon, I respect all beliefs. Basta gumagawa ka ng mabuti. Hindi ka umaapak ng aagrabyado ng tao. Kiniklaim nyo nga na kayo pala ang sa Diyos. Bakit hindi mo po pwedeng sawayin yung nanay mo na mandaraya at sinungaling? Mr. Daniel Rason. Bakit hindi mo siya masaway? That only proves na hindi ka talaga sa Diyos. Biro mo, hindi ka man lang nangangaral. Hindi ka man lang nagpapatanong. Sigurado ka, dahil pagka tinanong ka na, wala ka na may sasagot. Promise. Nakita ko na napakabobo mo sa Biblia. Daniel Rason. Nakita ko, napakasinungaling mo, Daniel Rason. Kaya, ang utos mo, pag masama, i-block. Dapat ikaw ang number 1 i-block. Yan ang masaklap na katotohanan. Kung meron mang dapat na number 1 i-block, dapat ikaw yon. Masama eh. How do we define or characterize pagiging masama? Diba sabi ng Biblia, kayo'y sa inyong amang diablo, sapagkat ang nais ng inyong ama, ang inyong ibig gawin, siya'y isang mamamatay tao. Buhat pa ng una. The mere fact na ipinakalat mo na
i-block ako, you are killing a person. The mere fact na pinaboboykot mo ang Sofitel before, you are killing not only a person, but you are killing people na nagtatrabaho dun sa institution na yon. The mere fact na pinaboboykot mo yung isang TV station dahil nakita nila hindi ka professional. Yun ang masaklap na katotohanan. Kaya tingnan mo, yung mga tagalabas na nagiging employee ng UNTV na nag-aalisan, pinapasama mo, di ba? Kagaya ni Tulpo, pinasama mo siya. Inaalisan mo sila ng karangalan. Pero alam nyo, mga nakikinig ngayon, lalabas at lalabas po ang katotohanan. Kagaya nun, biruin mo, ikaw yung mangangaral ngayon, pero bakit maraming nagme-message sa akin, lalo na dun sa mga lokal na nadestinuhan ko, bro, hindi kami makapaniwala na sa pinapakalat nila na masama kang tao. Kasi bro, noong nadestino ka sa lokal namin, bata pa yung mga anak namin, ngayon professional na sila. At sila mismo sinasabi nila, mabuti kang tao. Kaya hindi kami rin makakapaniwala din. Alam niyo po, sinabi ko doon sa kapatid, sis, wag niyo pong sasabihin yan kahit kanino. Kasi po, manganganib po ang buhay po ninyo. Sisirain po din nila yung inyong reputasyon. Kaya ganun po mga kapatid. Ganun po nakita ko yung how they play the game. Kagaya nung sinasabi ni Daniel Rason na yung ginagamit niyang talata na yung karunungan mula sa itaas. Karunungang mula sa itaas ba yung ginagamit mo? Diba sinasabi mo pa nga sa pulpito yung Art of War ni Sun Tzu? Diba yung ginagawa mo nga yung tactic, yung Art of War ni Sun Tzu? Akala mo hindi ko rin alam. Kaya yun din yung ginagawa ko ngayon. Yung Art of War na ginagamit mo. Kasi sabi ng Biblia sagutin mo yung mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Kaya sinasagot kita dahil napakamangmang mo, Daniel Rason. Yun ang totoo. Mangmang ka. Biruin mo, pati anak mo ngayon nagpaplano na ng masama sa akin. And hindi naman ako natatakot kasi hindi kayo mananaig sa Diyos ko. Hindi kayo mananaig sa Diyos ko. Tandaan mo, Daniel Rason, si Goliath napatumba ni David sa pamamagitan ng isang bato lang. Isang maliit na bato. Iganti yun Akong sinisira nyo ngayon, hindi kayo magwawagi. Hindi kayo magwawagi dahil alam ko nasa panig ako ng Diyos. And sasabihin ng iba, meron kang wala akong hindi naman ako relihiyon. At wala akong pangarap na mag-establish ng religion. No. Wala akong ganun sa isip ko. Ang gusto ko lang mabuhay ng marangal, mabuhay ng tahimik, at maging mabuting tao. Kasi bukas makalawa, mamamatay tayo pare-pareho. Pagkamatay natin, hindi na tayo maaalala ng mga tao. Kahit yung mga pamilya natin, hindi na rin tayo maaalala. Kahit yung mga taong ginawan natin ng mabuti, hindi na rin tayo maalala. Biruin mo ngayon, ang dami kong ginawa na mabuti dyan. Pero, ang turo ni Daniel Rason, i-block. Nakiki-block sila. And I do not hate them. Hindi ako nagdaramdam sa kanila. Hindi. That's life. All of us have our own choice. Kung choice nyong makinig kay Bobong Daniel Rason, so be it. Pero tinitiyak ko sa inyo, bukas makalawa, marirealize ninyo na sana pala noon pa nakinig na ako sa sinasabi ni Brad Badong. Basta ang masasabi ko lang po sa inyong lahat, sa mga nakikinig sa live ko ngayon at sa mga makikinig pa sa mga video ko na to, kung ang choice nyo is magstay dyan, okay.
Pero ang pakiusap ko sa inyo, unahin ninyo ang inyong mga pamilya when it comes to financial needs. When it comes to empathy, unahin niyo yung pamilya ninyo. Kasi, kagaya niyan, biruin nyo, binuhos ko yung buong buhay ko. Yung anak noong ate kong namatay, hindi ko man nakita yun na maliit na bata. Hindi ko sila na-experience na ruin, etc. Kaya bumabawi ako ngayon sa kanila. Tapos, papasamain nyo ako na sasabihin nyo, pinakain nyo ako sa palad. Natural, dapat akong kumain dahil kulang pa nga yun eh. Kulang pa nga yun. Yung pinakain nyo sa akin, sa amin, kulang pa nga yun. Yung exploitation na ginawa nyo sa amin, yung emotional harassment na ginawa nyo sa amin, sobra. Pero ako, naniniwala naman ako na mayroong perfect justice ang Diyos. Kaya humanda ka sa araw ng paghukom, Daniel Rason. Unang-una kang lalangoy sa impyerno. Maniwala ka sa akin. Kung maninindigan ka dyan sa mali, unang-una kang lalangoy sa impyerno. Pero, kung maninindigan ka talaga sa totoo, hindi mo gagamitin yung pulpito para manira. Biro mo, hindi ka nahihiya. Yung mga miyembrong nakikinig sa'yo, nagme-message sa akin, bro, ano ba yung si kuya, bakit ganyan siya? Yung texto niya sa prayer meeting, na inulit-ulit ko yung mga video mo, wala akong marinig na na hindi maganda. Sabi niya ganyan. Kaya kaya yung mga KNP, hindi naman po lahat ng KNP yung mga KNP na, yan, si Efren Baking, si Resty Reyes, kakasuhan nyo ako, di kasuhan nyo ako. Maraming tutulong sa akin. Actually, meron ng mga nakikipag-communicate sa akin ng mga lawyer. Yun lang masasabi ko. And meron ding mga kapatid na nag-message sa akin, bro, kahit anong tulong na po pwede naming maitulong sa'yo, magsabi ka lang, nakahanda kaming tumulong. Sabi ko, bro, kung ano man po ang tulong na sinasabi po ninyo na yan, hindi ko po yan kailangan kasi unang-una, marunong naman po ako magtrabaho at kaya ko pa naman po magtrabaho kahit papano. Itulong nyo po yan, unang-una sa pamilya ninyo. Huwag na po kayong mag-aabuloy, sayang lang ang pera ninyo. Kasi halatang-halata naman na hindi na po sa Diyos yung reliyon na yan. Yun lang po ang Kaya siguro habang po pwede pa akong magsalita, para malaman ng mga Exeter, dating mga MCGI member, na huwag niyo pong hatulan yung sarili ninyo, mga kapatid. Dahil ang sabi, malinaw po ang nadinig ko kay Brad Eli. Sabi niya, mga kapatid, huwag kayong malulungkot. Huwag kayong magugulat kung ang mga umaalis sa atin, iniaalis sa atin, yung mga taong masasama, paisa-isa. Huwag niyo pong ikalungkot yon, mga kapatid, dahil ang Diyos po ang nag-aalis. Pero, kabahan na kayo, mga kapatid, pagka ang umaalis sa atin pamilya at yung kanilang pamumuhay ay maayos, kung pagbabasihan ng salita ng Diyos matutuwid. Yun po ang dapat nating ikagulat. Kaya mga kapatid, lahat ng mga nag-exit dyan tapos sinuspindi, wag po ninyong ikalungkot na sinuspindi kayo dyan. Dahil wala na po ang Diyos dyan sa MCGI. Yun po ang malinaw na katotohanan na sa una, masakit tanggapin. Talagang masakit tanggapin dahil 24 years na po ako 24
24 years, more than 20 years akong nagsilbi sa royal family. Yung sinasabi nilang ilaban mo ang iyong usap, huwag mong ihayag ang lihim ng iba. Kung ako talaga masama akong tao, hindi ko sinusunod yung salita ng Diyos na yon, matagal ko nang inihayag ang maraming lihim na alam ko. Bakit ko inihayag ngayon itong mga lihim na dapat po ninyong malaman? Dahil ba naninira ako? No. Tandaan po ninyo, ang sira hindi kailangang sirain. Dahil sira na. Ano bang paninirang ginagawa ko? Wala. Sinasabi ko lang, eto yung lamat niyan, eto yung lamat nito. Pinapakita ko po yung mga lamat. Pinapakita ko po yung mga lamat. Mga bungi. Yung mga sira. Pinapakita ko po. Kaya yung sinasabi nilang lumalaban, yung pinost ko na lumalaban na. Tama, sabi ko tama yung sinabi niya. Lumalaban. Talagang lumalaban ako. Pero definitely, hindi ako lumalaban sa aral ng Diyos. Kung meron akong nilalaban ng aral, ang nilalabanan kong aral, yung aral ni Daniel Rason, na taliwas sa Biblia. Kaya kailangan talagang labanan yon kasi bine-brainwash yung mga tao. Biro mo, pagka hindi na naka-align sa kanilang sa kanilang mga belief, no? Sa kanilang mga point of view sa buhay, masama ka ng tao. Alam nyo po, ang Diyos hindi po ganon. Ang sabi ng Biblia, kung papaanong pinapasikat ng Diyos ang kanyang araw sa masasama, ganon din niyang pinapasikat ang kanyang araw sa lupa ng mabubuti. Kaya ang Diyos po ni Daniel Rason, hindi po yan yung Diyos ng Biblia. Ang Diyos ni Daniel Rason, puno ng kapaitan, puno ng galit. Ganun po ang Diyos ni Daniel Rason ngayon. Biruin mo, yun lang pinost ko po na video. Biro mo, anuhin mo si Kibuloy. Ikaw ngayon ang takot magpatanong. Diba? Nasan ka ngayon? Di magpatanong ka. Kung totoong sa Diyos ka, magpatanong ka dahil utos yun. Sa Biblia, mangagtanong kayo sa mga saserdote tungkol sa kautusan. Magtanong kayo, bakit ayaw mong magpatanong? Sabi ni Brad Eli, number one pagkakakilanlan ng isang mangangaral na sa demonyo, yung hindi nagpapatanong. Di magpatanong ka, Brad Daniel, para patunayan mo na sa Diyos ka. Pero tinitiyak ko sa'yo, hindi mo na kayang gawin yun. Kaya nga hindi ka na nangangaral eh. Kaya nga ang ginagawa mo ngayon, charity, MCGI Cares, na tinatawanan lang kayo sa Pilipinas. Biro mo magbibigay ka ng lugaw, tinatawanan na lang kayo sa Pilipinas. Maniwala kayo. Sa isang bansa nga, tinawanan, merong nagpa-free store sila doon. Doon sa bansa na yun, napakamura napakamura ng lahat. Ng cost of living, ng mga bilihin. Di nag-invite sila ng mga recipient. Tapos after nilang magbigay ng konting magi-interview. Sabi nung napahiya sila dun sa recipient na ayaw magpa-interview. Biruin mo, itong kahit isang truck kaya kong bilhin ng mga produktong binigay nyo sa akin ngayon. Tapos i-interviewin nyo ako, kakapiranggot lang yung binigay nyo sa akin. Di ba totoo po yun? Di mag-imbestiga po kayo. Kaya ako ngayon, okay na lang sa akin na pasamain nyo ko, masama ako. Okay lang yun. Di ba sabi mo, tinuturo mo kung ako masama, sana ikaw mabuti. Ganon din ang sasabihin ko sa'yo, Daniel Rason. Kung ako pala masama, sana ikaw mabuti. Kung ako pala masama, Bet Rason,
sana ikaw mabuti. Ganun lang. Kung ako pala masama, Dan Rason, sana ikaw mabuti. Ganun lang. Kung ako pala masama, Efren Baking, sana ikaw mabuti. Sana all may mansion. Sana all merong 45,000 a month mula sa kumpanya ng kapatid. Di mo alam yun, no, Efren Baking? Akala mo natatakot ako sa'yo dahil NPA ka? Well, thankfully, meron din akong lolong NPA. Siguro kaya pinagkaloob talaga ng Diyos. 'Yun. Kaya ayun, mga panatiko pa diyan na nabubulag pa. Alam ko naman na marami pong member ngayon sa MCGI na dumadalo na lang because paano ba? Because hindi naman dumadalo sila dahil sumasampalataya pa. Dumadalo sila dahil meron silang mga pamilyang iniingatan na panatiko pa. Pero marami pong mga nagre-reach out sa akin na nagsasabi, "Bro, alam niyo po, dumadalo na lang kami because of our family. Huwag niyo na lang pong i-post yung yung message ko." Marami pong ganun. Actually, meron ngang isang apo nag-message sa akin. Apo yun apo. Nag-message sa akin, "Kuya Badong," sabi niya ganyan, "ang lakas ng loob mo," etc. Apo yun. Kaya, ayun, wag mo na lang ipopost yung ko, wag ka na lang magbibigay ng hint, kasi baka palayasin ako. Apo yun. Kaya, kung sa tingin mo, Daniel Rason, masama ako, hindi naman lahat ng member ng MCGI mapapaikot mo. Maniwala ka sa akin, Daniel Rason. Hindi lahat ng member ng MCGI mapapaikot mo. Kaya mga ex-member ng MCGI, mga suspended member ng MCGI, do not question yourself. Unang-una, napakarami po dyan sa royal family na nangyayaring kademonyuhan na hindi nyo po alam. Pagka nalaman nyo po yun, masasabi nyo, mas mabuti pa pala ako. Ganun po. Do not question your being. Ang tao po ganun, di po ba? Tinuturo naman, sinasabi nila. Ang pangit nga ng paggamit nila ng Biblia ng salita ng Diyos. Pagka yung salita ng Diyos papabor sa kanila, sasabihin nila. Bakit ngayon sasabi, di ba, ang depensa nila? Lahat naman tao nagkakamali, walang matuwid sa lupa, gumagawa ng mabuti, hindi nagkakasala. Bakit pag sa inyo, pagpabor sa inyo ang talata, sinasabi ninyo, hindi po ba po pwedeng pumabor din sa akin yung talata na yon? Hindi po ba po pwedeng pumabor din sa iba yung talata na yon? Kaya napakatindi ng ginagawang brainwashing ni Daniel Rason. Pero masasabi ko lang po ngayon sa mga miyembro ng MCGI, habang maaga, po kayo, mag-imbestiga habang hindi pa huli ang lahat. Pero masasabi ko po, kung pinaglingkod ko man yung more than 20 years of my life sa royal family because of my faith to God and to His Son, Jesus Christ, sabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong mga gawa at ang inyong pag-ibig na ipinakita sa mga banal. Nakasulat po yan sa Hebreo 6:10. Kaya po mga kapatid, if we did our actions or our services in the name of our Lord God with faith, ang Diyos hindi liko upang limutin ang inyong mga gawa. Kaya ako, kahit merong mali akong mga nakita dun sa kay Labradon Kapulong at saka kay Sis Lisel Kapulong personally, siguro yun na lang yung mga naging initial reaction nila right after ng pagkamatay ni Brother Eli. Dahil
talagang walang napunta po sa kanilang mana. Ang naiwan lang po sa kanila yung binigay ni Brother Eli bago yung last na punta namin sa Brazil ng 2019, kung di ako nagkakamali, or 2018. Basta yung huling punta namin doon, yung huling pasalamat doon. Ang binigay po sa kanila, tago 100,000, si Yeye, si Mariel, si Sid, tapos si Teban, hindi ko alam, 200,000 yata or something like that. Basta mas malaking ng konti lang yung kay Teban. Samantalang yung pong mag-asawa na yon, talagang lahat ng kinikita po nila noon, dinidiretso nila kay Brother Eli. Kaya ako personally, nalungkot ako dun sa ngayon ko lang na-realize kung ano man yung mga nagiging action nila ngayon dahil parang napag-isip nila, it's about time to save for our children as well. Itong mga hinayupak na mga KNP na to na wala namang contribution kay Brother Eli, ang lakas ng loob ninyong exploit yung mga kapatid sa Middle East. Biro mo, gagamitin mo yung credit card ng kapatid. Di ka ba, sa bagay, ang mga ganyang mga tao, walang konsensya yung mga yan. Yan si Robert Naboa. Biro mo, saan ka kukuha ng pera pag magpapasalamat pupunta ng New Zealand si Daniel Rason? Langkay kayo, buong pamilya mo, 5 kayo. 3 anak mo, tapos kayong 2 mag-asawa. Magkano ang pamasahe from Singapore to New Zealand? 4,000 SGD. Alam niyo po ba magkano ang 4,000 SGD? That is roughly 120,000 pesos. So, 120,000 pesos, sabihin na natin 110,000 na lang. So, 110,000 pesos times 5, magkano na yon? 550,000 pesos na po yun. Siyempre, meron pa kayong pocket money. Saan nyo kinukuha yon? Samantalang ang may trabaho lang naman dyan is si Ate Monet. Tapos meron kayong... Saan nyo kinuha yung pinambili nyo ng kotse? Saan nyo kinuha yung pinambili nyo ng bahay? Sa Singapore. Ang hirap makabili ng bahay dyan sa Singapore. Kahit professional ka. Tapos nakabili ka pa ng sasakyan. Ikaw naman, Efren Baking, saan mo kinuha yung pinambili mo pinangpagawa mo ng mansyon? Kaya natatakot kayo sa ginagawa kong pagbubunyag dahil marami talagang natatauhan. Biruin nyo, merong nag-message sa akin, bro, wag mo muna akong ilalantad kasi dumadalo pa po ako. Pero bro, lahat ng sinasabi mo, totoo. Totoo lahat ng sinasabi mo. Hindi nila kayang pasinungalingan yan. Kaya ang gagawin nila ngayon sa'yo, tatakutin ka nila, etc., etc. Hindi po ako natatakot kahit anong gawin nilang pananakot sa akin. Hindi ako matatakot. Dapat sila ang matakot sa Diyos. Di ka natatakot, Daniel Rason? Kinukonsinti mo yung iyong mga magulang. Anong klaseng mangangaral ka? Anong klaseng leader ka na nagpapakilala, nagkiklaim na sa Diyos ka? Anong klase kang leader? Kinakampihan mo yung iyong mga magulang sa mali. Hindi ba, Daniel Rason, kilala mo yung sinasabi kong matandang lalaki na itong si Rhea Sasondincillo, alam ko kasama pa to dun sa dati na sinusundan-sundan yung matandang lalaki na yon kung saan pupunta. Nakita nila kung saan siya pumunta, dun sa babae niya. Hindi ka nahihiya, Rhea Sasondincillo? Yung kademonyuhan, pinagtatakpan mo din. Hindi na ako magtataka kasi ikaw mismo nakikinabang ka. Hindi ba, Rhea Sasondincillo, kilala mo yung sinasabi kong shomboy na may ka-live-in
Alam nyo, napaka-hipokrito ng mga nasa MCGI. Hindi naman po lahat ha. I'm not pertaining to all MCGI. I am pertaining to those who are in the hierarchy of MCGI. Particularly when it comes to LGBT community, napaka-hipokrito nyo. Napaka-hipokrito niyo. Biruin nyo, kokondenahin nyo yung mga nasa labas na member ng LGBT community na masama. Kayo mismo, dyan sa National Choir, kung ano-anong kaimoralidaran ang pinaggagawa ninyo. Tapos itong isang kakampihan yung pidodida na nangahalay ng bata. Tapos nagko-comment yung isang bida-bida din na sarili niyang anak, inahalay niya. Saan kayo kumukuha ng lakas ng loob para ngayon manira na ako ang sisirain ninyo? Nananahimik na nga ako dito eh. Hindi mo ba pwedeng sabihin, Daniel Rason, sa iyong nanay, Mami, umalis na nga si Badong sa Pilipinas. Dapat, Mami, tantanan mo na yan. Nananahimik na nga yung tao. O, yan. Hindi mo man lang nasaway yung nanay. Ayan, kaya yan, damay-damay na kayo. Lahat ngayon nang magtatanggol dyan, lalo na yung Jean Angeles na yan, napaka-dirty ng Kristo mo. Napaka-dirty ng Kristo mo. Ako, personally, hindi ako umihiga sa kama na hindi ko pinupunasan yung paa ko. Personally. Tapos yung Kristo mo, merong kurikong, merong ketong, etc. Mas maganda pa yung Kristo ng Iglesia ni Kristo kung ganon. Hay nako, mga kababayan. Kaya yung pong mga nasa MCGI ngayon, alam ko po marami nang block sa akin. Dun sa mga hindi pa nambablock sa akin, gumising po kayo. Gumising po kayo. Dahil marami na pong katiwali ang nangyayari ngayon. Kung gusto nyo pong magstay dyan, that's your choice. Choice nyo po yan, buhay nyo po yan eh. Pero ang maia-advise ko na lang sa inyo dyan, wag na kayong mag-abuloy. Wag na kayong bumili ng concert ticket. Pabayaan nyo sila. Proyekto nila yun eh. Diba? Ngayon, kung bumili kayo ng concert ticket, nag-abuloy kayo, problema nyo na din po yun. Basta ako, winarningan ko na po kayo dahil yan. Biruin mo, ang dami-dami nyo ng property, tapos walang tigil ang koleksyon. Tapos kung laitin ninyo ang Iglesia ni Cristo, wagas. Laitin nyo ang ibang relihiyon, wagas. With all fairness naman, kung charity at charity lang naman, mas maraming charitable works ang Catholic Church. They do not do camera. They do not do camera. Kaya yun. Kaya lahat ng mga Exeter, lahat ng mga observer na nasa MCGI pa, closeted, huwag niyong panghinayangan po yan dahil wala na po ang Diyos dyan. It is a big delusion. Kagaya ng sinasabi ni Daniel Rason. It is a big delusion. Yung sinasabi niyang binigay na lupa sa akin ng nanay niya, hindi nga alam ng nanay niya yun. Hindi nanay mo yung nagbigay sa akin ng lupa at hindi pa nga bayad yung lupa na yun. Hindi bayad yung lupa na yun. Babayaran ko pa yun sa National Housing Authority. Hello. Kaya ikaw, Daniel Rason, mag-research ka muna, konting research lang. Huwag ka basta-basta magsabi ng kung ano, tas pinakain mo ko sa palad. Natural, kailangan mo kong pakainin sa palad. Bakit ka nanunumbat? Hindi ba, Daniel Rason, nung minasay ko yung paa mo, ang baho-baho ng paa mo? Minasahe ko, di ba minamasahe kita dati? Out of my respect, kaya ayokong Pero, to be honest, ang baho ng paa mo, Daniel Rason. Sa totoo lang, nung minasahe kita, mataas pa yung respeto ko nun eh. Dahil kinikilala kitang sugo ng Diyos. Pero, ang alam nyo, talagang ang respect is gained
ang respect is gained. Paano mo magigain ngayon ang respeto ng kapatiran kung ganyan ang pinagsasabi mo? Paninira, bakit hindi mo ako harapin? Ayaw mo akong harapin, ipagtanggol mo man lang kami, lahat ng mga nakasama ng iyong mga magulang. Ipagtanggol mo kami. Pero wala. Blood is thicker than spirit. Yan po ang totoong nangyayari ngayon sa MCGI. Ngayon sasabihin ninyo, Daniel Rason, na si Brad Ellie masama, na si Brad Ellie bakla. Mas gusto ko na si Brad Ellie na bakla. At least pinagtatanggol kami. At least si Brad Ellie na bakla na sinasabi ninyo ay naninindigan sa totoo. Ikaw sinasabi mo lalaki ka, hindi ka nga marunong manindigan sa totoo eh. Kaya yun lamang po ang aking masasabi. Merong mga tanong, magbabasa tayo ng mga tanong. Ano ko lang po Hindi lang sa mga dikit sa Royal Fam, nangyayari din niyang pambablock nila at pampapasama even sa smallest lokal. Yes, maraming nag-message sa akin kaya ang sinasabi ko, disregard niyo po yan, wag kayong magpa-apekto, lalo na ang magpapasama sa inyo si Abet Sibug. Personally, I know that Abet Sibug. Masamang tao yan. Biruin mo, pinaghiwalay mo yung mag-asawang Mike Nabong at saka si Sis Nakalimutan ko yung pangalan ng asawa ni Brad Mike Nabong. Kaya yung mga kapatid dyan sa lokal ng Gatchawin, mga kapatid, hindi po masamang tao si Brad Mike Nabong. Maniwala po kayo sa akin. Ginawan po siya ng kwento ni Abet Sibug. Maniwala po kayo sa akin. Kaya isa sa mga unang naka-line up sa impyerno, si Abet Sibug na yan. At the end of the day, it's up to you kung pipiliin mo yung masama o mabuti. Huwag nila gamitin ang religion para pagtakpan yung etc. Di ko mabasa yung ayun, yung kanilang maling ginagawa. Tuloy lang pagla-live mo bro, maraming katanungan ang mga exiters masasagot mo. Nagbabasa rin ba kayo ng XMCGI subreddit? Hindi ko po alam yan. Tuloy lang Kuya JR, sobrang trending ka at apektado sila. Madami ang umaalis, madami ang nagigising. Kaya nga block ko na din yan si DSR. I-brand puro kasi parinig. Alam nyo po, sabi ko nga sa inyo, di ba? Kung merong number 1 dapat i-block si DSR, si Daniel Rason. Dahil number 1 kasi sinungaling. Biruin mo, yung mga kapatid na nakapunta ng Brazil, nakita talaga nila merong bentang alak. Tapos sasabihin mo edited. Tapos sasabihin mo AI lang yung Area 52. Napakasinungaling mo, Daniel Rason, napakasinungaling mo. Meron nga akong kilalang doktor na naging host sa UNTV. Alam mo, ang sabi ng doktor na yon, oportunista ka daw, masama ka daw tao, wala ka daw utang na loob, Daniel Rason. Hindi ko sinabi yun hindi yun member ng MCGI. Naging host mo yon sa, siguro na naging trending nga itong video ko, yun. Kaya yung baho mo, Daniel Rason, talagang, hindi na mapipigilan yung paglantad ng baho mo, Daniel Rason. Maniwala ka sa akin. Ikaw ang nagsimula Pinablock mo ko, nananahimik ako dito. Instead na sabihin mo sa nanay mo, Mami, nananahimik naman si Badong Bakit di mo na lang tigilan? Ayan, pinablock mo ko. Di ikaw ang ngayon. Mas matindi yung Kaya tamang-tama ang Biblia. Si Goliath, nung napatumba siya ni David, isang bato lang. Dahil noong ihagis ni Haring David, hindi pa siya hari nun. Nung ihagis ni David yung bato kay Goliath, inihagis niyang may buong pananampalataya. Kaya lahat ng binabato mo ngayon sa akin, bumabalik sa'yo. Daniel Rason. Ang daming kapatid na dumadalo ng pagkakatipon na nagre-reach out sa akin, Brad Badong, bakit ganyan yung bakit
Di, ikaw lang ang lumilitaw na nakakahiya. Yan kasi, masyado kang makamagulang. Tapos, kukwento mo sa pulpito na sinasaway mo yung mga magulang mo. Sinong mapapaniwala mo? Sinong mapapaniwala mo? Napakasinungaling mo. Ang ginagawa na lang ni KD, hindi paksa kundi online sumbong at kuha kampi-kampi sa pagkakatipon. Wala nga nangyayaring online sumbong eh. Kung merong nangyayaring online sumbong, maraming magsusumbong. Naging routine na sa MCGI pag may tanong sa leader block, masamang diwa, and pinaka-bad nilang ginagawa, yung sisiraan ka. Sisiraan ka kahit sila yung may kasalanan. Alam nyo po, magkukwento lang po ako. Hindi ko alam kung bala na po kayong umatol. During the time na dumidistino ako, meron akong natatandaang dinistinuhan ko. Merong tumindig na matanda. Nagbababa ako ng tulungan. Yung pagbababa ko po kasi ng tulungan, hindi siya kagaya ng pagbababa ng ibang mga manggagawang kanin. Ang sinasabi ko, mga kapatid, tumulong po tayo dahil kailangan po ng gawain ng tulong natin. Kung meron tayong may tutulong, tumulong po tayo. Kung wala naman po sa pilitan sa atin. Tumulong tayo ayon sa pananampalataya natin. Tandaan po natin, lahat ng hindi sa pananampalataya kasalanan. Meron pong tumandig na matanda. Hindi ko po makakalimutan yun. Ang sabi po niya, kung pati ang isusubo namin, itutulong namin, sa palagay mo ba mababawasan ang utang ni Brad Eli Soriano? Alam niyo po, ang sabi ko, kung ngayong hindi tayo nakakatulong ng maayos, nakakapagpatuloy ang gawain ng Diyos dahil madiskarte si Brad Eli sa awa ng Diyos at si Brad Daniel. Sa palagay niyo po ba, hindi sila makakaramdam ng kagaanan kung tayo'y tutulong ng lubos, ng may pananampalataya? Alam niyo po, after 1 week yata, nagkasakit po yung kapatid na yon at namatay po siya. 2 pong matanda yon, magkaibang lokal. Pero yung nasa isang lokal kasi na ano ko pa po yun eh, nadalaw ko pa po yun, tapos nadistinuhan ko ng individual. Sabi niya, ihingi mo ko ng tawad kay Brad Eli. Ang sabi ko po sa kanya, wala po kayong kasalanan kay Brad Eli. Sa Diyos po, kayo may kasalanan. Kasi utos po ng Diyos yon na tulungan yung mangangaral. Awa po ng Diyos yung tao na yon, yung isang matanda, nakapagsisi. Kinuwento ko po yun kay Brad Eli. Kaya yun. Kaya hindi ako natatakot na magsalita ng ganito dahil napatunayan ko hindi sa Diyos si Daniel Rason. Napatunayan ko. Kasi kung sa Diyos ka, ang sa Diyos, walang kailangang maapi, walang kailangang maagrabyado. At ang sa Diyos, hindi yan nagsisinungaling. Katunayang hindi ka sa Diyos, biro mo mamamatay tao ka. Sabi ko, as I've said earlier, killing is not only confined with physical killing. Killing in the Bible, especially in the New Testament, is malawak. Mas matindi ang ginagawa mong pagpatay, Daniel Rason. Yung character assassination, bakit hindi manalo-nalo? Bakit hindi tayo magkaroon ng kahit isang upuan sa Kongreso? 'Di ba? Sumusuport dahil hindi yun kalooban ng Diyos. Hindi kalooban ng Diyos na magkaroon tayo ng isang upuan sa Kongreso. Kaya yung bagong henerasyon na yan, hindi yan mananalo. Maniwala po kayo sa akin, hindi yan iaalaw ng Diyos na magkaroon ng isang puwang sa Kongreso, sa gobyerno. Dahil napakasama ng budhi mo, Daniel Rason. Biruin mo, para pasamain mo yung kagaya ko. Hindi ako makakapagsalita sa ibang tao. Para pasamain mo ko na wala naman akong ginawang masama sa pamilya mo.
Kung merong walang utang na loob sa atin, ikaw yon, Daniel Rason. Ikaw yon. Tandaan mo yon. Tandaan mo yun. Tandaan mo yung pagmumukha na to. Ikaw ang maraming utang sa akin. Ikaw ang walang utang na loob. Hindi ba ginagawa mo akong punching bag? Nung nasa Singapore tayo, masakit na to. Itong kanan ko kasing braso, merong problema. Merong time na bumabagsak siya. Kaya pagka masakit na to, sinasabi ko ito na lang po. Hindi ba totoo yun? Sige pa, sinungalingan mo. Talagang inaamin mo lang na talagang anak ka ng demonyo. Yun ang masasabi ko. Kaya wag po kayo masasaktan dahil masakit lang po sa umpisa pero eventually matatauhan po kayo na sa demonyo na ang MCGI. Maniwala po kayo sa akin. Kaya, Brad Rodel, maawa ka sa kaluluwa ng magulang mo. Huwag mong pagmamatigasin yung puso mo. Alam ko naman, nakikita ko sa pagmumukha mo, Brad Rodel, sa tuwing dumadalo ako na ikaw mismo hindi ka na sang-ayon. Kaya maawa ka, Brad Rodel. Matanda na po yung inyong mga magulang. Brad Josel, maawa ka, manindigan ka. Matanda na si Mamilet. May sakit po yung inyong bunso. Maawa ka. Alam na alam nyo pong hindi na totoo ang MCGI. Kaya hindi nyo po pwedeng sabihin sa akin na namumusong ako. Namumusong ako kung talagang nandyan pa ang Diyos. Pero wala na po ang Diyos dyan eh. Biruin mo, kaya nga wala nang hustisya dyan eh. Kaya marami ng kababuyan ang nangyayari dyan sa MCGI. Kaya lahat po ng mga kapatid na Exeter na pinapasama nila, okay lang yan. Tandaan po ninyo ang sabi ng Panginoong Jesucristo, walang alipin na lalong dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako, kanilang pinag-usig, kayo man pag-uusigin din. And that particular verse of the Bible, it does not refer to you, Daniel Rason, dahil ikaw ang number 1 mang-uusig. Biruin mo, inusig-usig mo yung Sofitel. Inusig-usig mo yung isang TV station. Tapos lahat ng mga naging employee ninyo, kay kapatid, kay hindi kapatid, pinapasama mo. Ikaw ang number 1 anak ng demonyo, Daniel Rason. Maniwala ka sa akin. Bukas makalawa, marami ng magkakaroon ng mass exit dyan sa MCGI. Magkakaroon ng mass exit. Ngayon, ang tanong, ang sasabihin mo, saan mo dadalhin? No, wala akong balak na magtayo ng religion. Ang sinasabi ko sa mga kapatid, ito, para hindi na isa-isa yung chinachat ko. Maging mabuting tao lang po kayo. Ang Diyos naman po ang may-ari ng langit. Kasi talagang hindi po pwedeng ang MCGI ang maghari kung meron mang 1,000 years. Hindi sila po pwede ang maghari sa 1,000 years kasi ang utos sa kanila ay black eh. Biruin mo, paano ka maghahari kung black agad? Hindi ganon. Alam niyo po, kahit sa hukuman ng tao, they are weighing things. Hindi po pwede sa husgado, ito, masama ito, black agad. Walang ganon. Ginagawa mong bobo yung mga tao, Daniel Rason. Ginagawa mong kagaya mo yung mga tao, Daniel Rason. Kaya kayo, mga panatiko pa dyan, na sooner or later, marirealize ninyo na, tama pala si Badong. Tama. Tama talaga ako kasi experience ko yun. Yun lang po. Meron pang mga tanong. Be strong, Kuya JR. Yes, awa ng Diyos, I am strong. And stronger, going stronger. Dahil sa mga naririnig ko at nalalaman ko lalo ngayon. At saka killings din yung pinag-aaway-away ang pamilya at magkakaibigan. Yes, of course. That is killing. Kagaya ng sinabi ko kanina. Be strong, andito kami, laban lang. Ilabas mo na lahat, Brad JR. All truths that are kept silent become poisonous. Damage control na lang sila. Only they can do is
pabagalin ang pagbagsak nila. Pero alam nila, pabagsak na iglesia nila. Yes, talagang pabagsak na po yan dahil ang mga tao po, lalo na ngayon, mulat na ang mga tao ngayon. Hindi na kagaya nung primitive ways, primitive days. Marami nang po pwedeng mga resources ngayon to prove the legitimacy of the news. Okay lang kalaban mo ang tao kesa ang Diyos dahil pangungunsinti ng mali laban lang, kuya. Brad Badong, dahil sa iyo na-validate ang mga reklamo namin, walang naniniwala sa amin dati nung lumabas ka na yanig ang mundo ng MCGI. Pa-shout out bro from East Coast Canada. Shout out po Brad Jeff Velasco from East Coast Canada. Sorry po Kapampangan ako. Nagkaroon ng H yung East. Hist yung nasabi ko. Shout out Brad Jeff Velasco from East Coast Canada. Matapang si Brad Jeff. Nagpa-shout out Kasi nakamonitor po itong mga nanonood ng live ko. Isususpindihin po nila. Good evening Brad JR Badong. Clarify lang po. Si KDR ba wala talagang anak niya na totoo? Ampun ba talaga mga anak niya? I cannot answer that question because of technicality. Hindi po ako si KDR, so I cannot answer that question. You can answer him directly if you want. Tama ang sabi ng kapatid na Eli, marami ang laban kay Kuya Daniel at marami ang manlalamig. Sadly, yung Daniel Razon na pinagkatiwalaan ni Brother Eli during his era, hindi po yung Daniel Razon na nangunguna ngayon. Sadly, that's the fact. Baka nadala na rin sa religion yung boss mo. Baka nadala na rin sa religion yung boss mo. Ganyan na rin ang nagiging worldview ko. Yes, dalang-dala na siya sa religion. Nasaan si Kid Galutira? Sino po yung Kid Galutira? Hindi ko po alam kung sino yung Kid Galutira. Yun lang po. Bago ko po tapusin yung live na to, wala naman rin ng question. Ganun lang po ang buhay. Napakaikli ng buhay. Kasi hindi naman po sila ang may-ari ng langit. Gusto niyo sabihin, you can say everything you want to say. That is your opinion. Everyone is entitled to his own opinion. Opinion niyo yan. Opinion niyo yan. Basta ako, I know the truth and alam ko yung totoo. Yung katotohanan na pinanghahawakan ko ngayon, yun ang nagtuturo sa akin ngayon na maging mas mabuting tao, maging mas malawak yung pangunawa sa tao. Kasi hindi mo po pwedeng hatulan kaagad yung tao dahil sabi nga ni Brother Eli, ang Diyos puno ng hustisya. Hindi niya po pwedeng hatulan kaagad yung tao na nagnakaw. Bakit? Alam niyo po sa korte, meron pong ginagawang proseso sa hearing. Kaya nga po meron pong defense, merong inuusig at saka merong taga-usig. Yun. Kaya alam niyo po, mas maganda yung hukuman ng Diyos. Dahil sa hukuman ng Diyos, hindi ka na makakapagbida-bida, Daniel Razon. Doon, walang po pwedeng magbida-bida doon. Kaya, matakot ka, Bet Razon. Matanda ka na. Labutan ka sa mga ginagawa mong kasinungalingan, Bet Razon. Kaya yun po, wag po kayong mag-aalala kung nasuspindi kayo dyan, etc. Natiwala kayo dyan. Maging mabuti po kayong tao dahil meron dyan na sa royal family. Mas matitindi ang mga ginagawang
mga kasalanan pero there is no action. Yun po ang totoo. Yun po ang katotohanan. Kaya po, paalam po.